Ayun. Yun. Thanks, Pastor. Nagtatago po siya sa ilalim. So, praise God for this wonderful opportunity again, no? So, yun po, no, ginamit ko na to last night, hindi ko pa rin siya napalitan, no, sa Thursday night service last night. And our theme for this morning talks about working together as one body. Sa buong buwan po yun, no? We work together as a body. So, working together as a body, makikita natin, it talks about community. It talks about church. So this time we're gonna spend some time na pag-aralan natin ano ang matututunan natin when it comes to community. First of all, I'd like to share with you anong community meron ako. First of all, yung aking team. These are my team, si Ate Shekinah, si Kuya David, si Teacher Pao, at ang inyo pong lingkod, no? So ito yung mga time na kung saan priceless sa amin. Kasi we are the kind of people na pag kumakain sa labas or lumalabas, hindi lang kami nagsosolo. Nasanay kasi kami ng ganon. Kaya pag kami lang, picture kami, and then after some time, we're gonna see grace. Alam mo, ginagawa ng Lord sa buhay natin bilang pamilya, malaki pong factor yon sa ating lakad sa Lord. No? Kasi kung wala ang family mo na susupport sa'yo, yung ministry na meron tayo, hindi siya magiging effective. Kasi ang ministry is about family. And then if you fail on your first ministry, may problema tayo dun sa ministry natin. So, it's my prayer na mga kapatid po natin, if you are in the ministry, first of all, pray for your family. No? Second thing, yun nga po, in-introduce ko lang yung ministry na meron kami sa ngayon. Second thing is QEC Abohamor Ballers. No? Praise God. Sa ngayon po, dumadaming bilang nila. Bakit? Kasi David is enrolled in a camp. So just imagine the parents who are there na pwede mong i-invite. You have the same passion, same love from the ball. Just to let you know po, 17 years ago, hindi na ako naglaro. But then when I enrolled my son in a camp, yung passion ko bumalik ulit, no? And I'm seeing basketball not just physical, no? Kasi ang physical sa atin hihina, mawawala, matatapos. Pero ang godliness, ibang bagay 'yon. Bakit? Kasi hindi yun mananakaw, hindi yun mawawala. So focus tayo, no? Physical activity and at the same time godliness. And pray for us that this men in front of you, actually some of them, most of them, are attending the church. Amen. And some of them are being influenced. Kasi madali mag-invite sa basketball. Na-meet mo ngayon, naglalaro ka ba? Oo, naglalaro kami. Gusto mo mag-join? Madali pong mag-invite sa basketball. Kaya minsan ang prayer ko, Lord, sana basketball ka na lang din. Para madaling invite yung mga men sa'yo. Kaya lang, alam niyo yun, as they love the ball, you need also to teach them how to love Christ more. Amen. No? Yun yung dahilan kaya tayo nandito. Na Lord, I know in some way ang bola andyan lang. Pero yung pagpalit mo yung gawain ng Panginoon, it's a different thing. Right now, nagkaroon po kami ng Thursday evening service. Why? May mga naglalaro ng Friday na minsan di nakaka-attend ng church. So it's also a program for these men na umate ng Thursday night. Alam mo yun, it is my encouragement to them na kapatid, alam ko naglalaro kayo whole day Friday. Imagine whole day ng Friday naglalaro. But then don't miss the church. Kasi ibang sasabihin ng Panginoon sa inyo. No? Kung ano lang yung na-experience natin, we need to pass it on to others. No? Kagaya po, I enjoy basketball. Bakit? Kasi bumababa ang BP ko eh. No? Kumbaga sa atin, hindi tayo bumabata, I mean. No? Kaya lang, if you love this physical activity and it brings health also to yourselves, gamitin natin. No? So kung mapapansin po, yung nasa upper left, those are the people na merong small group. Ang tawag sa kanila, hypernicomen. More than conquerors. It's a Greek term, no, more than conquerors in Christ Jesus. Yun po ang tawag namin dun sa mga nagsasama-sama. So, prayer, no, sila yung ginagamit nating prayer warrior to reach out these men. And nagkakaroon ng kaibahan sa loob ng court. Alam niyo yung tunay na liga, at yung liga ng mga mananampalataya. Sa mananampalataya, makakarinig ka ng tawa. No, nag-enjoy lang. And at the same time, iniingatan natin yung buhay ng bawat isa. So this is my second ministry. Third po, our couple cell group. Meron kaming cell group which is made up of different couples. Kasi ganun po yung sa amin, no? Yun yung need namin as a family. No? Kaya lang po sa ngayon, no? Praise God, I know si Kuya Dom galing din dito. He's the one leading the couple cell group. Sa kanya ko na po in-hand over yon. So pagdating sa mga coordinations,
sa kanya po yung couple cell group. And indeed, it's very effective, no? Kay Ate Beth, kay Kuya Dom, di ba? Different, let's say, people, no, na pinagsama ng Lord, and one desire, ano yun? Lumapit sa Panginoon. No? So we have that virtual, yun yung latest. Kasi sa amin, effective. During the week, we study through virtual. And lahat naman nag-show up. No? And then, after some time, pag weekend naman, may mga gala, nakakapasyal po kami. So, ganun lang, be strategic. Marami po tayong paraan para, alam mo yun, para ayusin ating mga cell groups. Number 3, ito po yung aming Timothy, yung aming mga anak. No? Cell group, singles ministry. Hindi sila ganun karami, pero not so small na rin. Kaya lang sa biyaya po ng Panginoon, I know these people will continue to influence kung sino po yung mga nakapaligid din sa kanila. Kasi yun ang sinasabi namin sa kanila, this is the time na marami kayong oras. Use it for the glory of God. Not to be in a comfort zone, but then to reach others. Kasi marami pong single sa lugar na ito na alam mo yon, parang dahil maraming ang pera, bili ng ganito, bili ng ganyan, punta sa ganito, punta sa ganon. Kaya lang nakakalimutan yung pinakamahalaga sa lahat, yung relasyon nila sa Panginoon. Amen? So ano pa po? So ito yung pinagkakaabalahan namin as family. Ako sa Ballers, si Kuya sa Movement, si Ate sa Expat, si Mami naman, meron silang liga na in-invite din ng church ngayon. So kung papansin nyo po, no, very sporty, pero syempre magkakasakit tayo kasi hindi natin alam ang nangyayari sa loob. No? So yun po, hina ang katawan, pero yung ministry natin tuloy-tuloy. And it is our prayer, kapatid, as one, you will also participate with us in this church and even in Abu Hamur. Dalawa man ang church natin, kapatid. Minsan di man nagkakaintindihan, pero iisa tayo sa pananampalataya para sa Panginoon. No? So, indeed, I love this church. No? This is the church na masasabi kong hindi perfect ang leadership, hindi perfect ang mga tao. Pero alam ko yung biyaya ng Panginoon na pag binuksan mo yung puso ng bawat isa, you're gonna see Jesus. No? And for me, that will matter pagdating po sa dulo. So our topic for today is about, basahin po muna natin. Shall we all rise up, kapatid, and let us read? Let us read. 1, 2, 3, and go. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Makakaupo na po kayo. No, it comes from Hebrews chapter 10, verse 24 to 25 in New Living Translation. So our topic for today is the value of godly community. This is a community, kapatid. And for you to be here, hindi aksidente na nandito ka. Part of it, gagamitin ka ng Lord dito sa simbahang ito for you to minister as well. Ang ministering po, hindi lang nagtatapos sa mga pastor. Hindi lang nagtatapos sa mga leaders. Hindi nagtatapos sa mga cell group leaders. Kumbaga, ang ministry ng Lord tuloy-tuloy. Bakit po? Hindi kami magtatagal dito. Kahit si Pastor Wilmore, si Bishop Beda, hindi natin alam kung hanggang kailan. Pero hanggat meron tayong lakas at kayang maglingkod, gagawin at gagawin natin para sa Panginoon. No? Yun po yung heart natin to, not just only us, kasi hindi kami pwedeng lumakad ng walang sumusunod. Kasi ang leader, pag walang sumusunod, he is also a follower. It's nothing. Walang sense na lumalakad ka nang wala kang inaakay. So we need to make it sure that we are on the same boat. Diba? Yun lang po yun. If everybody is talking about evangelism, focus tayo. Let's share the word. No? Let's pray and let's continue to find opportunity. Kasi po yung mga pinakita ko sa inyong community, it's an opportunity for us. And I believe God is also leading you to different kinds of opportunity. Meron kayong mga kaibigan na wala pa sa Lord. Meron kayong, alam mo, namimit, hahatin yung anak nyo sa school. Meron kayong mga friends na nakikita mo na, alam mo, pares kayong parent. Pero ang difference is you have God and He does not. Maybe He has, pero yung previous faith natin, nanggaling tayo ron eh. Di ba? So ngayon, pag-aralan po natin, anong meron sa godly community? In my own testimony, no, to tell you frankly, actually, all of us, ito naman yung sa akin, following Jesus is the best decision I've ever made in my life. No? Yun po yung masasabi ko personally. Hindi yung, alam mo yun, hindi yung na-reach ko yung posisyon na, let's say, parang pinangarap mong maging nung bata ka. No. Kasi right now, all of our achievements is nothing compared to the surpassing greatness of Christ.
Kung may intindihan natin sino si Jesus Christ sa buhay natin, pupunta ka na lang dun sa point na, Lord, ano man ako ngayon, wala to compared dun sa kung sino ka. Ikaw ang nagbigay at ikaw rin ang babawi. So habang binibigay ng Panginoon, isulit natin. No? Dahil yun yung kabutihan ng Lord sa atin. Anak, totoo po we don't deserve anything. Our families, we don't deserve a good family. We don't deserve our career. No? Alam ko na sa Alcor, meron dito mga parang magaganda ang package when it comes to family. And we don't deserve it. No? Kahit yung church na ganito kaganda, we don't deserve this. But everything will speak about the grace of God. No? Babalik at babalik kayo na, Lord, lahat to talagang wow. Wala kang masasabi, speechless. No words can express how good and great our God is. Another thing, ano yun? I want to thank my family, especially my wife. No? Salamat sa Lord for finding her. Alam mo yun, of all the years na kasama ko siya, meron kaming ups and downs. We're not perfect. Lahat naman ng family dito. Kaya lang we chose to serve Christ. Pag siya sa mga bata, ako sa ministry. No? Pag ako naman pag siya naman nasa ministry, ako na sa mga bata. So, partnership. No? Yung mga sa family, hindi tayo kumuha ng katulong. Kumuha tayo ng katuwang. No? So let's always remember na, yan kaya nga better half Di ba? Hindi quarter half. Di ba? Better half. Kumbaga, kapag ikaw, wala siya, hindi magiging buo ang team. Kaya lang, syempre, above of it all, Jesus is the one who completes us. No? Kumbaga, ang family natin, as I've said, mawala. Kaya lang habang nandyan, alagaan. Kasi that is the reason God is giving us blessings. No? So I know you're with us. So let's continue. Sabi sa John chapter 10, verse 10, the thief does not come except to steal and to kill and destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Actually, this abundant life talks about Zoe life. Yun ang meaning ng Zoe. It's a Greek word which speaks about God kind of life. Abundant. No? Whole. Buo. Maganda yung setup. No? It's not just existing, alam ba sa atin, we're not just existing Christians, but we're living as Christians. No? Hindi po tayo Kristiyano sa salita. Kristiyano tayo mostly sa gawa. Hindi tayo yung tipo magpe-pray sa iba and then prayer lang, after some time wala. We extend our hands, especially to those who are needing it. Kasi kailangan nilang maramdaman ang pag-ibig ng Panginoon. Lahat yon, kapatid, natutunan natin. No? Hindi yun sa isang banda na parang nung nag-sit down ka at naging Kristiyano ka, lahat yan alam ko na. Kailangan gumawa ko ng mabuti. No? Lahat yon natututunan natin. So in this life, through Him we have access to His miracle, access to His love, and forgiveness. So, maganda yung package na meron tayo. No? Alam ko, nung nagkaroon kayo ng trabaho, di ba? Maganda yung package na binigay. Pero si Lord, kapatid, full package. No? Kasama yung trabaho na binigay sa inyo. No? Imagine, meron tayong access sa miracle niya, meron kang access sa forgiveness, and access sa pag-ibig niya. Wow. All in. No? Parang kung trabaho lang, dito ako sa Lord, mas maganda ang package nito kasi yung package na gusto niyang ibigay sa inyo, hindi mananakaw. Di ba? Ang trabaho mawala, maagaw ng iba. Ang katawan mawala. Kasi yung lakas natin, hihina. Pero yung love, yung miracle at yung forgiveness ng Lord, kung anong meron ngayon, kapatid, bukas fresh yan para sa'yo. No? So, ganun yun, no? So, our past doesn't matter, but His mercy. Our past will not define in this kind of life. Hindi tayo dinedefine nung nakaraan kasi lahat tayo may loopholes. Lahat tayo may mga pagkukulang sa nakaraan. Kaya lang this time, God is focused on now and dun sa mga susunod. Kaya po when it comes in following Jesus, the time is now. Not tomorrow, not next month. Kasi alam natin, we are the kind of people na pag tinawag ng Lord, Lord, saglit. Ayusin ko lang yung lupain namin. Pag nabenta ko yon, sige, punta na ako sa ministry. O kaya, Lord, wala akong trabaho ngayon eh. Pag nagkatrabaho ako, sige, mag-church na ako. Promise yon, promise. No? Cross my heart, hope to die. Ganun tayo, we bargain with God. Kaya lang alam niyo kapatid, no? In your lowest and even in your highest, kapag alam mo ang Panginoon sa buhay mo, hindi ka makikipag-bargain sa Kanya. Lord, you're good. At yung goodness na yun, hindi nagbabago. Kahit kailan. Alam ko na sa oras na to, wala akong trabaho. Pero trabaho lang to, sa ito galing.
hihintayin ko yung special kind of work that you're gonna give me. And even in the church, maybe some of us are asking, anong ministry ang pwede kong galawan? Kapatid, if you are desiring for that ministry, God will give you that specific ministry na even ikaw, maliligayahan kang gawin. Kasi that's how it works. Pansin niyo po ba, ang mga tao rito, yung mga tumatayo sa harap, even the leaders, hindi bayaran. Bakit? Kasi bayad na kami sa langit. No? Yun ang ginagawa ng Lord sa atin, no? Na lahat ng bagay na to, package nga di ba? Lahat yun. No? So, our past is not defined anymore on who we are in the present. Di ba? Yun yung kagandahan sa Lord. Hindi kanya parang i-define kung sino ka before. Kasi di ba pag tao titignan ka kung sino ka, si Lord hindi. Titignan ka niya as fearfully and as wonderfully made as you are. No? So let's focus, no? So your past was crucified 2,000 years ago. This Jesus is also inviting us to follow Him and have a relationship with Him. I know some of us, sinasabi natin, tumanggap na ako sa Lord. Kaya lang everyday, let's renew it, kapatid. Bakit? Kasi ang buhay natin sa mundong to, iba't iba. Alam mo yun, ang trials natin alam kailan darating. Sometimes we are on our lowest, sometimes we are on our highest. But then, let's continue to renew our love and our relationship to Him. In Matthew chapter 4, verse 19, sabi niya sa kanyang mga apostles, no? Then He said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." It is very profound that God is telling Peter, no, Peter's company, and John and James na to follow Him. Bakit? Kasi meron siyang espesyal na ipapagawa sa kanila. Just imagine, these are fishermen. But God is inviting them to become fishers of men. No? Very profound. Bakit? Parang ganito Alay, ni-invite tayo ni Lord Jesus maging fishers of men, fisherman nga tayo. Di ba? Na kung titignan mo deeper, may gusto ipagawa ang Panginoon. Nung sinabi to ni Lord sa kanila, ano pong ginawa ng kanyang mga alagad? They left their nets. And net is important in a life of a fisherman. No, parang sa atin, ganito yan kapatid. I know God is telling us to follow me. Kaya lang meron tayong mga net na tinitingnan natin na any time of the day, alam natin, minsan ang hope natin nandun. Kaya lang, come to think of it, yung net na yon kapatid, ang tunay na net masisira. Lalo na pag naarawan at nagamit sa dagat. Mania masisira. Pero ang net na ibibigay ng Lord, gagamitin niya tayo to minister to people na wala pa sa faith sa Panginoon. No? So who among you, when you receive Him, started a changed life? Pwede po itaas ang kamay? Can you raise up your hands? Sino yung nagbago yung buhay nung tinanggap si Lord? Amen. Amen. No? Kumbaga, that's the life na meron tayo ngayon. Yun That's the reason we share the Lord. Bakit? May nagbago. Kasi kung wala pong nagbago, wala ka ibabahagi. Di ba? What goes in will come out. Paano kung walang pumasok? Ano lalabas? Di ba? So, papasukin ang biyaya ng Panginoon. Para paglabas nun, makita ng tao yung Diyos na meron tayo. It's contagious, isn't it? No, makikita natin yung sarili natin na, wow, very happy sa kapatid. Pero ang trials niyan, kaliwat kanan. No, sabihin na natin yung buhay niya talagang, ay, kung ako lang siguro, wala. Tapusin ko na lang yung buhay ko. Kaya lang siya, ibang joy yung meron. No? Did someone, let's say, come to you and ask for that joy? Alam mo, kapatid, really, no, alam ko na ang buhay mo ganito, pero ibang joy ang meron ka. Nakakahawa po yun. No? Nakakahawa yun. Kasi yun din ang dahilan kaya hinanap natin ang Lord. Diba? So let's be reminded that relationship with our Lord matters. Our relationship here on earth has the capacity to choose. Pwede tayong mamili. Diba? Ng taong gusto nating samahan. Pwede tayong mag-cancel ang mga taong ayaw natin. Kasi ganun yung setup dito. No? To love and not to love, to follow and to our follow, we have the capacity to choose our community. So it is my prayer personally and thankful to the Lord. Why? Kasi you are in a good community. No? Yung community na wala tayong bang gagawin kundi ilapit ang bawat isa sa Lord. Yung community na walang bang gagawin kundi palalimin ang pagkaalam natin sa Panginoon. Kasi that's the reason we have small groups. Bakit? We want these men and women to know Christ deeply
Ayaw natin na makilala lang natin si Jesus Christ na nagsasave. Ayaw natin makilala na Lord lang siya. We want Him to be known in a complete package. No, kung sino siya as miracle, kung sino siya as love, kung sino siya as a forgiving God, we want to know Him better sa area na yon. So you are a product of your friendly community. Di ba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. I know you have heard those saying. Kasi totoo yun eh. Kung sino yung mga kaibigan mo at kung saan ka naglalagi, maging ganun ka. Actually, sa amin, no, nandun po kami sa area na, yeah, different kinds of people. Just imagine, no, isang Christian na busy sa church, they know me as a pastor, especially in movement. Kaya lang ikaw ang nag-i-include sa galaw ng world. Alam mo kasi, this kind of parents love their kids. But then they want, parang kasi ang mga kid nila gusto na pagdating ng dulo, maging cager ba? Maging magaling, alam mo, para mapunta sa PBA, mapunta sa ganito, lahat gagawin. Kaya lang sa amin nga, nung pinasok namin si David, we also want him to minister. Sinasabi ko rin to sa kanya, anak, your character and your attitude is different than these boys. But then it is my prayer na yung grace of playing, maranasan mo rin sa buhay mo, na maibahagi mo rin sa iba. And indeed, when we come to a point that we're praying, I know merong thirst sa mga parents and even the families na pag si Lord ang pinag-uusapan, nagbabago ang setup. Nararamdaman po namin yun when we are praying, when we are leading them for some prayers. So, yun nga po, let's continue to pray for the community. No? I know, hindi tayo, let's say, we're not Peter, na nung nag-preach 3,000 accepted and believe. Hindi tayo ganon. But then, it is not possible for us to do that. Only God, the miraculous power of God, can do mighty things in our lives that only you cannot explain what is happening. Hindi natin may explain once gumalaw ang Lord, yung Spirit niya. Kapatid, kung i-desire mo yung Spirit ng Lord, it can move you upside down. No? Just imagine kung dati yung buhay natin, mamamatay tao, or dati parang kung ito lang yung buhay ko, no? Nung nag-180 degrees ka, nakilala mo ang Lord, parang nawalan ka ng appetite dun sa galaw ng mundo. Di ba? Kasi iba yung ginawa ng Lord sa atin eh. Nakita mo kaagad ang grace, ang biyaya na pumasok sa buhay mo. So especially, if you are pursuing a serious relationship to the Lord, no? Kumbaga, yun nga, we have this kind of people na you can be a bitter or a better, or pessimistic or optimistic, but then those things can be contagious sa buhay natin, no? So let's focus on 3 things I'd like to share with you. What is the value of godly community? Number 1, 3 values of godly community. Number 1 is progressive faith. Our community is helping us to progress in our faith. Yung pananampalataya mo ngayon, kapatid, sa mga susunod na araw na nandito ka at nakikinig ng kanyang salita, soon maintindihan mo na ang pananampalatayang meron ka can move mountains. Literal na mountain. Diba? The Bible is saying, if you have faith as small as a mustard seed, tell this mountain to move, and it will be moved. What a faith it can give to a person na nagtitiwala sa Panginoon. No? Ano man yung pinagdadaanan nyo sa mga oras na to, compare sa laki ng Diyos na meron ka, I believe mas malaki siya dun sa mountains of trials that we have. Lalo na kung mas makikilala natin siya. No? So here, I can give you a text coming from Paul. This is the letter to the Thessalonians church. No, we know Apostle Paul, he has a great impact in the history of the church. So, basahin natin, no? Kasi this is the time that Paul left, and after some time, you know Paul, no? Mahilig siyang sumulat. Pag sumulat siya sa kanyang mga epistles, talagang very, very, let's say, parang convicting sa mga kapatid, lalo na sa mga Thessalonians. Sabi rito, for this reason, when I could no longer endure it, I sent to know your faith. First part na sinabi yung faith, no? I sent to know your faith. Lest by some means the tempter had tempted you and our labor might be in vain. Nag-aalala siya. No? Parang ganito yan, si pastor na alis dito, napunta sa Pilipinas. Sumulat sa inyo. No? Sumulat sa atin. Nag-aalala ako, no? Kaya ako nagpadala sa inyo ng sulat para malaman ano nang nangyayari sa inyong pananampalataya. Maaring ang cell group hindi na ganun kadami nung nandito si pastor. Maaring ang Bible study parang hindi na rin ganun. Kaya lang nangungumusta yung kagaya ng ginagawa ni Paul, no? Kasi lest by some means the tempter had tempted you. Kasi nandyan lang yan eh. Di ba? Naghihintay, di ba? Sabi ng Bible sa atin, the devil is like a roaring lion,
waiting for someone to devour. No? And our labor might be in vain. Meron tayong sinimulan. May sinimulan si pastor. May sinimulan ng mga pastor na ayaw nating mawala sa kawalan. No? So ano sunod po? Sabi rito, encouraged by Timothy. But now that Timothy has come to us from you. So nagpunta si Timothy sa kanya, galing sa kanila, and brought us good news of your faith and love. Actually, these are the things that I believe personally a pastor will be happy of. For example, si pastor na nag-church plant sa ibang bansa, happy siyang marinig yung mga news about progressive faith that the brethren is doing. Sabi rito, and that you always have good remembrance of us, greatly desiring to see us as we also to see you. So excited talaga, no? Therefore, brethren, in all our affliction and distress, we were comforted concerning you by your faith. Second time, no? For now we live, if you stand fast in the Lord, for what thanks can we render to God for you, for all the joy with which we rejoice for your sake before our God, night and day, no? Just imagine how let's say parang intimate si Paul sa kanyang mga kapatid, no? Night and day praying exceedingly that we may see your face and perfect what is lacking in your faith. Third time, no? And sabi rito, prayer for the church, now may our God and Father himself and our Lord Jesus Christ direct our way to you. And may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you, so that he may establish your heart blameless in holiness before our God and Father, all at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. No? So dito po sa letter na to, makikita natin how effective, no, sa buhay yung pangumusta. And dito po sa pinag-aralan natin, no, ilang beses sinabi ni Paul yung salitang pananampalataya, 'di ba? Binilang natin kanina. 3. Meaning, Paul is giving emphasis about the faith that the Thessalonians church is into. 'Di ba? Kasi yun yung sinimulan eh. Parang sa atin po, no, yun yung sinisimulan natin, kapatid, faith. So ang faith natin, yung faith before at yung faith sa mga susunod na araw, ayaw natin na parang lax lang. Gusto natin active, hindi passive. Na sinasabi mong faithful ka, pero hindi tested. Alam mo yun? Kasi once you have that faith, it needs to be tested. Kasi faith will not work kapag hindi siya natetest. I know what I'm saying. No? Ganun ang pananampalataya. Parang upuan po yan. Hindi mo malalaman ang faith mo sa upuan pag di mo upuan. Unless, pag nahulog ka at nakastay ka na, sabihin mo, kaya pala ako. Yun yung faith. Bakit? Kasi hindi ka naman kinausap ng upuan. At hindi yan magsasabi sa'yo kung matutumba ka or hindi. Kumbaga, you're putting your faith to a simple chair. No? So sabi rito, going to church, reading the Bible, this is the Satan's, let's say, parang part of his activity para i-weaken ang faith natin. No? Kasi ganito po yan. I know some of us, sometimes, meron tayong mga area sa buhay natin, tinatamad ka mag-church. Sometimes, tama rin kang pumunta ng prayer meeting. Tamad pumunta mag-Bible study. Mind you, kapatid, yun ang strategy ng kalaban para kapatama rin sa oras na yon. Napapansin nyo ba yun? Pag minsan church na, ang daming problema. Kaya sinasabi sa atin, focus ka. Bakit? May gagawin kang mahalaga sa buhay mo. Na kahit kailan, kahit ang kalaban, wala siyang magagawa sa gusto mong gawin. So, ganun po yun, no? Kumbaga, we're just into, alam niyo yun, parang, we're just trying to focus, as I've said. Focus tayo sa gusto ipagawa ng Panginoon, no? So, our salvation is important. So is our testimony. We need encourager, prayer warriors. You don't have to go to this life alone. There is someone who placed God for you to move on, no? I know si Paul was placed in the life of Thessalonians. But then just come to think of it, hindi lang po pastor ang nagtatouch ng buhay natin. I know in some way you have friends inside the church. Na minsan this person is leading you palapit sa Lord. I think it's a time also to commend and give, let's say, a special prayer for that person na kundi dahil sa taong yon, hindi ka makakilala sa Panginoon. So kumbaga, no, sa mga taong nakapaligid sa atin, dito po nagpo-progress ang ating pananampalataya. And walang sayang, di ba? Just imagine, 2 hours tayong nandito, pero yung mga bagay na pwede nating matutunan is different kesa nandun tayo sa labas. Sa ngayon po kasi, pag nagpunta ka ng mall,
butas ang bulsa mo. Pag nagpunta ka ng park, pagod ka. Pero pag nagpunta ka ng church for 2 hours lang, ibang lakas ang binibigay sa'yo. I'm not saying, kagaya po ng sabi ko, I'm not saying na ang physical activity, parang wala yan. Mahalaga ang church. Mga kapatid, as we go along in our Christian life, huwag nating kakalimutan, ang katawang to ang gumagalaw sa ministry na yon. Huwag kalimutan ang activity na meron pa rin tayo. Kasi, alam mo yun, sa pagtaas ng ating spiritual, let's say, walk with God, dapat nag-excel din ang pag-maintain. Hindi po ng gamot, ang pag-maintain ng katawan natin. Huwag nating hayaang gamot ang nag-maintain, no? Kasi meron tayong pwedeng gawin. Kaya pa no? Kung, if you can walk with your family, do it one way or another. Hitting 2 birds in 1 stone. No? Kung yung mga bata ay nagka-camp, let's see to it. Ayusin natin yung sarili natin na tayo, meron din at mag-benefit dun sa area na yon. So, progressive, no? Progressive faith not only in our spiritual life, but also in our physical life. And number 2, sense of belonging. No? When you are in a godly community, you always do belong. Wala po tayong cancel culture dito. No? Kahit sabihin na natin si kapatid, tigas ng ulo niyan. Kasi yung tigas ng ulo niya, sometimes you also have. No? Kaya lang po sa atin, kapag hindi ka kabilang, parang alone ka na. No. In this community, you are not alone. You always do have back na nananalangin para sa iyo, nangungumusta para sa iyo, at handang tumulong para sa iyo. No? In my stay here in the church, marami na pong bagay na ipinakita ng Lord kung gaano kahiwaga yung area ng pagtulong. Kasi kahit pagtulong, kapatid, pinananalangin yun. We don't just help people for them to relieve their need. But then we do help people na sinasabi natin sa Lord, Lord, help these people change their life. Kumbaga, hindi namin sila mababago, pero kaya mo. So sa tulong na to na pwede namin ibigay sa kanila, it is our prayer na gamitin mo tong help na to for them to be changed and see you dun sa concern ng kanilang buhay. Amen? In John chapter 15 verse 5, sabi rin, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me, you can do nothing. Have you seen a grape? Ang grape po na nasa puno, syempre, maganda yan, namumunga. Pero once nang isa dyan, ma-detach, for some time, maging maganda kulay nun. But then after a day, or after a week, after a month, yung grape na kulay blue, or let's say violet ang kulay, magiging brown. No? Ninipis. Kasi walang sustansya na nakuha galing sa puno. Same thing with us. Sabi rito, no, ni Jesus Christ, I am the vine, you are the branches. He that abides in me and I him bears much fruit. Maybe you're thinking na yung fruit na yun, dapat yung mga tao na inaakay ko. That's part. But then, nung time na nagsimula tayo sa Lord, yung fruit na yun, kapatid, first is the fruit of the Holy Spirit that is in you. No, ano yun? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, and self-control. Without those things, there is no law. Diba? Tatandaan natin na yun ang fruit. Dati ganito buhay mo Anong fruit ngayon? Ibang-iba ka na, kapatid. Dahil iba na yung Diyos na nakilala mo sa buhay, no? So, without me, no? Kung wala ang Lord sa eksena, hindi natin maaayos ang lahat ng bagay. So, the moment you take away from God, our life becomes miserable. Alam ko, kapatid, you have seen, no? Sa mga nagtagal sa church na to, you have seen people coming here active before, and then after some time, nawala. No, parang ganito, aalis muna ako ng church, hanapin ko yung sarili ko. Kapatid, if you detach yourself to church, it can be a dangerous decision of your life. Why? Sa paglayo mo sa Lord, merong lalapit. At sa paglapit nun, ang dalangin namin, gamitin ng Lord yung senaryo ng buhay para ka makabalik ng tama. Kasi most of the time, ang mga kapatid na lumayo, nung bumalik, very critical na yung buhay na meron sila. So ang prayer natin, kung kayo kapatid lumalakad kayo ngayon sa biyaya, just go through it. 'Di ba? Kung narrow man yan at madilim, sa dulo nun may liwanag. Nandun ang Panginoon. He knows what is happening and He knows what He is doing. Huwag natin siyang pangunahan. I know minsan we are the kind of people na may gustong mangyari sa buhay natin. Pero gamitin natin yung kagustuhan ng Lord.
sa buhay natin. Maganda ang plano ng Lord sa atin. Sabi ng Bible, di ba? I have plans for you. Plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and the future. So let's settle. Maganda ang plano pag si Lord ang nasa eksena. No? Hindi magiging parang hindi ka mabibigo. Bakit? Kasi maraming nagsimula at nilagak ang kanilang buhay sa Lord na magpahanggang sa ngayon, hindi binigo ng Panginoon. So that is our prayer, no? Na ang lahat sa atin is patuloy na ipako ang kanilang pag-asa sa Panginoon. Ipako ang kanilang, let's say, future sa Lord. Kasi our future with God will matter in the end. Maybe right now, yung result, you cannot see it. Pero as you go along in your progressive faith, God is with us in this community. Kasi this community will value in the end. I know meron kayong kanya-kanya mga groups na minsan parang fun kayo na kasama nyo sila. Kaya lang balik pa rin tayo. No? Kasi yung presensya ng Panginoon, masarap pa rin balik-balikan. Pagdating sa grupo na kung saan wala tayo ibang gagawin kundi magpuri at sumamba sa Panginoon. No? Yun yung pinakamasarap sa lahat sa atin bilang Kristiyano. So you want to be fruitful. No? Amen. So attach yourself to the source. The name is Jesus Christ. No? Kasi walang mangyayari sa buhay natin pag detach tayo, kapatid No? I know minsan meron tayong tinatawag na leave. No? Sana lang siya, annual leave. Sana lang siya, let's say, yung mga casual leave. Pero yung leave sa church, leave sa Lord, walang ganon, kapatid. Take a rest for some time. Pero ang leave, gagamitin ng Lord yan doon sa area na ikaw ay magpapagamit sa Panginoon. No? Bigay natin yung lahat ng kalakasan sa Kanya. Bakit? Kasi He is good. No? Mabuti ang Panginoon. Kasi kung hindi po mabuti ang Lord, bakit tayo nandito? Naano nyo na ba yon? Naisip nyo na ba yon? Maaring iba sa inyo walang work. Maaring iba medyo nanganganib sa work. Pero ang kabutihan ng Lord hindi magmamatter sa work. Amen? Ang kabutihan ng Lord more than the work that you have. No? Lalo na pag naintindihan mo na ang work na meron ka ngayon, bigay ng Panginoon. Any time of the day, pag kinuha ng Lord yan, syempre magbibigay siya ng panibago. Bakit? Kasi He is the God who always provide. He is our Jehovah Jireh. He knows what is happening, no? Alam niya ang need at alam niya ang want. So we cannot mock the Lord. Hindi natin pwedeng pekein ang plano ng Lord sa buhay natin. No? So in this area, no, meron akong gusto ring i-share sa inyo. For example, in this kind of loneliness, no, naisip niyo na ba bakit si Samson natalo nung appeal ni Delilah in the area of temptation? Do you know why? Because Samson is alone. He doesn't have friends. Na kung saan magiging katuwang niya. Alam mo yung magpapalakas ng kanyang buhay. No? Sabi rito, why sometimes Christians do convince themselves they are okay after for so many years not including themselves in a church. Di ba? May mga ganong kapatid. Okay naman ako 3 years na akong wala sa church, pero okay naman ako. Alam mo yun yung convincing yourself that you are okay, pero totoo not. No? Hindi ako nakakapag-church. Parang minsan ninaakay ka pa, ang ganda ng ginagawa ko ngayon. No? Actually, nag-enjoy nga ako, hindi ako nakakapag-church. Pero kapatid, sa atin kasi sa buhay natin, habang lumalago ang ating physical na katawan, dapat ganun din ang ating physical na pangatawan. Kasi minid yan At ang physical body that we have will soon be gone. But the spiritual that we have goes into eternity. Meron siyang kinabukasan. No? So wag nating pagsawalang bahala na 3 years, 4 years, 5 years ka nang di nagcho-church. Check. Bakit? Once na may mangyari sa atin, for sure pag tinanong ka saan ka pupunta, hindi mo na alam. Kasi wala ka ng relasyon sa Lord. Kagaya nga po ng sinasabi natin, no, our salvation, hindi yun mawala. Hindi yun maagaw. Pero after some time, kapatid, pwede siyang, alam mo yun, maapektuhan ng mga activities na meron tayo. You know you are saved, but then you are not working on it. Kasi our salvation, we need to work on it with fear and trembling. Bakit? Kaya nga natin siya binabahagi sa iba Hindi tayo save lang sa pamamagitan ng salita. Tayo ay saved dahil binago tayo ng Panginoon at patuloy na binabago ng Kanyang biyaya. No? Ganun lang po yun, di ba? So makikita natin, no? So here it is said, if you don't feel like attending, attend. If you don't feel like reading the Bible, read.
If you don't like coming to church, come. Why? Kasi yun ang rason ni Satan, no? He is always doing his best for you na hindi mo magawa ang plano ng Panginoon sa buhay mo. Tandaan natin yung kapatid. Kaya nga focus eh. We're running the race. Sometimes sa dadapa, sometimes kumakaliwa, sometimes kumakanan. Pero focus. Kasi meron mga taong nakapaligid sa atin na handang akayin tayo hanggang sa dulo. And we want to finish this life strong. Sinong ayaw? No? We want to finish this life na, yun, we will soon be gone. Pero gusto natin na, Lord, habang nandito, no, tulungan mo ako na tapusin yung race properly and successfully. Kasi ang race na meron tayo, hindi naman mag-e-end na dapat ang trabaho mo, makuha mo yung pinaka-doctorate or masteral or whatsoever. Yung pinaka-mataas. Kasi sometimes, napansin nyo ba yon? Minsan, feel mo na sa'yo na lahat. Trabaho, pamilya, lahat ng hinihingi ng mga tao sa kapaligiran. Pero pag wala si Lord sa eksena, kulang pa din. No? So yun po yun, we need to progress. And we need to always be reminded that you are not alone. Kaya ang mga small group natin, no? So I'm encouraging everybody, if you don't have small group, approach us. And be included and part in the small group. Just imagine, kapatid, yung kwento mo, once you keep on telling others about Christ, kung anong ginawa ng Lord sa'yo, makikita mo yung benefit na ang mga taong to nakikinig lang din dun sa mga bibig ng Lord na kung saan pwede rin sila mag-benefit sa kanilang Christian life. Yun eh. Parang ganito po yan eh. Sa ngayon, tingin kayo sa harap nyo. Sa harap nyo ang nakita nyo? Batok, di ba? Neck. Right? Sa church po, ganyan makikita nyo. Sa small group, ano makikita nyo? Mukha. Ano gusto nyo makita? Batok o mukha? Mukha. So ganito po yun. In church, you're gonna see the greatness of God. In small group, you're gonna see the nearness of God. Bakit? Nakikita mo yung mukha ng Panginoon kung paano siya umiyak. Di ba in small group, may umiiyak, merong natatakot, merong, let's say, masayang-masaya. Yun kasi ang mukha ng Lord. How it can be expressed on you, nakakahawa yun. No? So, ganun po yun. No? Sometimes, sabi natin, ayoko mag-cell group, nakakapuyat yan eh. Kapatid, like these ballers, no? We have the schedule 7 to 9. Pero pupunta ko sila sa bahay 7, sometimes, magkukuntuan muna yan, mga 1 hour. Mag-start ka mga 8, matapos ka mga 10. Tapos yung 10 to 11, nagkukwentuhan na sila. Alam mo yung kwentuhan na may kwenta? Yung ginawa ng Lord sa kanila, kung paano sila binabago, paulit-ulit man, pero nakikita ng iba. May something eh. May something, may mga pagbabago sa buhay ng mga to. And yun nga po, no, dito sa mga taong to, contagious kasi yon. Bakit? Kasi we started in that kind of group. In my 20 years of ministry dito po sa Qatar, nakita ko, kasi I am a fan of small groups talaga eh. Kasi doon kami nagsimula, we're just hearing. Kami nila Pastor Charles, no? Meron kaming mga nanay-nanayan, sila Ninang Dali and si Ninong Bert. Nasa Pilipinas na po sila, no? Kasi nasa nasa bracket na hindi na pwede dito sa Doha. But then we find those times na masasabi nating part of us growing right now at yung inilago namin ngayon, it is because of the small groups. No? Kumbaga doon natin makikita yung support that when you are low, namatayan ka or whatsoever, this small group is always there para sabihin sa iyo, okay lang kapatid, we are praying for you. Iba yun eh, kapag sinabihan kang, I am praying for you. Kumbaga, hindi katapusan ng Lord. And the best part doon, God knows what He's doing. That He's always in control. Amen? So don't get fooled by Satan. No, you are not alone. Minsan sinasabi, kasi di ba sa atin, mas gusto natin minsan meron tayong me time. Alam niyo yun? Wala pong masama doon. Kaya lang yung me time natin for 1 week, delikado yun. No, parang gusto mo lang ikaw, pumapasyal ka mag-isa, kumakain ka mag-isa, kinakausap mo pa nga yung sarili mo, kumusta ka? Ayos naman. Kumusta naman trabaho? Okay lang din, stressful nga eh. Di ba? Kinakausap mo na yung sarili mo. Delikado tayo ron. Kaya lang find a small group. Bakit? Iba, kapatid. No? Hindi ko sinasabi sa inyo to just for a joke, but then experience nyo rin. Na alam mo yung gabing-gabi na, alam mo maghahatid pa sila, alam mong ihahatid mo pa sila. Ganun yun eh, no? Pick up mo, pakain mo, hatid mo. No? Di ba? All in. Ang kailangan lang nang gawin, umaten. Pero pag umaten sila, let's find people. Let them feel that they are special. No?
Huwag nating hayaan, kapatid, na pag na-meet natin yung taong-taong ito at natatouch mo yung buhay nila by the Word of God, wala kang ginagawa to extend your hands. Kailangan maranasan nila yung pag-ibig ng Panginoon sa kanilang buhay. Kasi once and for all, kaya tayo nandito na-experience natin yung mga bagay na yun. No? So, parang yun yung capturing sa buhay natin bilang Christian. Diba? Wow, ang special ko naman sa church na to. And then after some time, kasi kapatid mararamdaman natin yun sa pagpasok natin sa church. Pero 20 years, 30 years ka nang nasa church, don't feel na ganun pa rin ang treatment sa'yo. Bakit? Kasi kailangan mo lumago. Kailangan ikaw na yung gumagawa nung ginawa sa'yo before. Let's pass the experience. Kasi ang journey natin will walk like that. No? Kailangan ipasa mo yung ginawa ng Lord. Hindi pwedeng nandito lang yan. Bakit? Sasabog yan, kapatid. Kailangan mo siyang ibahagi. Ganun lang po yun, no? We are an open Bible for someone to read. Hindi ka pwedeng lalapit sa isa, mag-share ka ng salita ng Lord. Kailangan, hindi ko dala yung Bible ko, paano ko ito sharean? Share your life. No, may binago ang Lord sa'yo No? And then after some time, pag nakita ng Panginoon yon, God will surely bless the stories that you are building up for the glory of the Lord. No? Ang story natin, kapatid, it doesn't matter. Wala siyang kinalaman sa greatness ng Panginoon. Pero gagamitin niyo yung story natin for us to be able to speak upon grace that God is giving us. Just imagine, bumabalik tayo palagi sa salitang grace. Actually, it's a big term. Bakit? Sa lahat ng ginagawa natin at magpahanggang sa ngayon, kung wala ang biyaya ng Panginoon, hindi tayo magtatagumpay. Hindi natin makikita yung kahalagahan ng ganito, hindi mo makita yung kaligayahan na meron ka kung wala ang biyaya ng Panginoon. And even your future, magiging malabo pag hindi mo makikita ang biyaya ng Panginoon. Amen? So number 3, this is the last one. We are united to grow and learn in a community, in a godly community. So this month, our theme goes into work together as one body. Unity is important in our church. Yun po yung inawit natin. Kumbaga, it talks about unity in the church. Big word siya. Bakit, kapatid? Hindi siya ganun kadali gawin. Kaya lang once the Holy Spirit of God is presiding in the lives of everybody, it is possible for the Lord. No? We are possible to unite ourselves for one cause. Ano yun? To bring Jesus to this world. No? Gagamitin at gagamitin tayo ng Lord. Don't speak upon yourself that I cannot speak like pastor. I don't have any knowledge about the Bible. No? Kaya sinabi natin kanina, we have this progressive faith in a community. Kung pananampalataya na meron ka ngayon, maliit pa lang, attend small groups, attend Bible studies, attend the church, and hear what God will say in your life. No? So in a community, we are united to grow and learn. We don't just meet and fellowship kagaya ng ginagawa natin ngayon. We meet for one purpose. Ano yun? To glorify the Lord for what He did this week. And next week, gagawin natin to ulit. Pansin nyo ba yung activity ng church? Consistent? No? Tapos, ano hindi consistent? Yung ating emotions. Diba? Minsan, tatamad ako pumunta ng church. Hindi, dito na sa bahay, ang lamig Mas masarap kaya yung comforter lang. No? Yung alam mo yun, ay, bukas, maaga yung church. Hindi, dito na lang ako sa bahay. Mas masarap dito matulog. No? Just imagine, kapatid. God is giving us good weather for us to enjoy. God is giving you comforter para mai-cover mo sa katawan mo. And if God is giving us those things, simple things, why not we thank Him during the time na kailangan like this? Diba? This is a time for us to thank the Lord for what He did and what He is doing in our life. In our family, diba? It's a good that all of us are healthy. Kasi hindi lahat. Just imagine, gusto magpunta ng church, pero hindi ka na makatayo. Or gusto magpunta ng church, pero nandun ka sa banig ng karamdaman. Just come to think of it for those things. We have a lot of reasons to thank God for. We have a lot of reasons to be grateful to the Lord. Bakit? Kasi magpahanggang sa ngayon, tumatanda man ang ating katawan, nagkakaroon man ng maraming guhit sa muka. Pero ang kabutihan ng Lord, parang walang area sa buhay natin na parang you don't want to miss. No? That's how it goes, di ba? So sabi sa Psalm chapter 133 verse 1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Let's be reminded, ito po ang panalangin ng Lord sa atin.
bago siya ipako sa krus. That they may be one, like us. No? The Father, the Son, and the Holy Spirit. So that these people will know that you have sent me. Yun ang gusto ng Lord sa atin. No? Na sometimes, hindi tayo nakatuon sa unity. Nakatuon tayo dun sa intentions natin sa sarili nating programa. Na minsan, we push our own programs, pero may problema, kapatid. Hindi tayo magagamit ng Lord for a one purpose kung tayo kanya-kanya. No? Kailangan merong nagpapakumbaba pa din. Bakit? Kasi ganun nag-serve ang Lord. Si Lord Jesus Christ, hindi po siya nag-serve para sabihin na siya ang master. Hindi siya nag-serve para sabihin mo, galing magsalita niyan. Magaling siya magturo. No. Kung gaano nyo naintindihan yung salitang lowest, what Jesus Christ did, He served. And through that service and humility that He has, si Lord ang nag-put up sa Kanya dun sa greatness na meron siya. Na magpanggang sa ngayon, parang kinikilala natin. Actually, yung mga kings nga, just imagine those are kings. Pero hindi natin sila kilala. Pero si Jesus Christ, hindi siya hari. Literal na hari na naka-robe, riding in a horse. Di ba? He is the kind of servant who rode in a donkey. Na nung pinanganak, hindi siya pinanganak sa isang legit na hospital na mamahalin lahat ng gamit. No. Jesus Christ was born in a manger through Mary and Joseph. Na nung kumakatok sila para manganak si Mary, walang nagbukas. May isang mabuting kwarto para sa kanila. Just imagine for a king like that. But then right now, we do reminisce what God did. Yun yung inaalala natin Bakit? Napaka-makapangyarihan ng Diyos na to. No? Diyos siya ng mga patriarch natin 2,000 years ago. And that is the reason we are growing. No? Right now, di ba, for example, sa isang bata, ang bata, ang unang isipin natin, anong una niyang pangailangan? Milk. Pero totoo, ang una niyang kailangan, yung tao na mature, na mag-aalaga sa kanya. Para siya padadein ng tama, bigyan ng vitamins at pakainin. Same thing in the church. No? If you were in this church for some time as a newbie in the church, kung nananatili na walang mag-aalaga sa inyo, hindi po kayo lalago. No? That is the reason the church is pushing discipleship. Yun po yun yung small groups, it's discipleship. Why? Kasi we want people to learn. Hindi po nangangahulugan na pagpastor na kami, na-reach na natin yung pinakamataas, okay na tayo, safe. Hindi. Habang pataas ang binibigyan na responsibility ng Lord, dapat sulitin natin. Bakit? Ang kalakasan, kapatid, matatapos. Pero yung ginagawa natin sa Lord, hindi niya yun makakalimutan. Maaring sa ngayon, walang resulta, pero hindi tayo magde-derive na, Lord, I'm doing this kasi meron akong hinihiling sa'yo. No, we're doing everything for the Lord because we know who He is. He is the King of Kings and Lord of Lords in our lives. That any time of the day cannot be snatched on us. Siya yung Diyos na tinignan natin sa buhay natin Di ba? So yun ang kailangan natin. No? I know it will take long, but it needs to be challenged. Bakit? Kasi dun sa mga kapatid natin na nagpapatuloy sa church na to, ang storm po, from time to time, it do happen. Kaya nga, di ba, sabi ni Lord Jesus Christ, in this world you have tribulation, but take heart. I have overcome the world. May nagtagumpay na sa atin So yun yung wag nating kakalimutan, kapatid, sa ating lakad sa Panginoon. Naging matagumpay ang Lord sa buhay natin at magiging matagumpay din siya sa mga buhay ng bawat isa. Yun yung aangkinin natin sa Panginoon. No? So a tree, di ba, pag may storm, ang tree naman, di ba, pag planted, lumilipat ba yan pag may storm? Ay, may bagyo. Lipat ako sa kabila. Tapos may bagyo, dito naman sa kabila. Hindi. Bakit hindi sila lumilipat? Kasi ang tree rooted. Same thing with us. When the storm comes, gusto ng Lord masumpungan ka kung saan ka nandoon. And make it a point that He is magnified sa buhay mo. Bakit? Kasi kailangan rooted ka Hindi ka basta-basta mabubunot. And then after some time, pag okay na po ulit lahat, kasi ganun yun Ang pagsubok na dinadanas natin ngayon, it will surely come to pass. But then take note of this. Pag naging mabuti ang lahat, purihin ang Panginoon. Bakit? Kasi yun yung time na kailangan i-reinforce mo ulit yung sarili mo para sa susunod na bagyo. Di ba? So yun po, when God calls, hindi siya magpapabaya.
Nung tinawag po ako ng Lord or ng mga kapastor ng leader natin dito, hindi siya nagpabaya sa buhay namin. No? Hindi po nagpabaya na kailangan bigyan ka ng Lord ng kotse. Yung dapat may maganda ka ng bahay, pastor ka eh. Dapat ang bulsa mo, yung maraming laman. Tapos ang wallet mo dapat makapal. No. We have given a family to hold on to. And we are grateful to the Lord for that. Bakit? Kasi ito yung mga pamilya na hindi namin kaano-ano, no? Kayo po, hindi tayo magkakaano-ano. Pero alam natin sa biyaya ng Lord, mahal natin ang isa't isa. Hindi natin gagamitin yung mga lakas natin na, kapatid, baka naman. No? Wala tayong ganun. Diba sa Pilipinas, pag nag-message siya, Kuya, mahaba, Kuya, first time. Alam mo na ibig sabihin nun? Ate, kumusta na? Pag sinabi mong kumusta na, sunod-sunod na yon. No? So dito, just imagine, kapatid, when you are in a community like this, you are on your safety net. Diba? At lalo na, how pleasant it is when we are working in unity. Kasi yung pwedeng ibigay ng isa, pag binigay ng lahat, malaki. Diba? Kaya nga, diba, when we are helping people, we don't give the amount. Kailangan, mga kapatid, each of you will give 100 reals each. No, any amount that you can give. Why? Kasi this amount, maliit man ito or malaki, pag pinagsama-sama yan, it can make a difference to that person. Ganun po ang ginawa ng Church of Corinth. No? They give what they have. And that is what we are doing right now sa biyaya po ng Panginoon. No? So it needs to get rooted. No? And it needs to be applied in our lives. Magtatapos na po ako. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 11, Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. So let's be a person who always encourage. Huwag discouragement, kapatid. Marami yun eh. Huwag na tayong dumagdag. Doon tayo sa kabila. Bakit? Kasi ang mga tao ngayon kulang na ng encouragement. Let's encourage people that there's hope. Kahit sa land of the Philippines, there's hope. Kahit ang mga politicians natin nagkakagulo, there's hope. Why? Because Jesus Christ is still there. He is sitting in His throne. No? Na kung titignan natin, may gagawin ng Lord. Kaya ang laki po ng role ng church. Di ba? Ang church at ang state pinaghihiwalay daw. Ang church kasi needs to support and pray for these people. And what if na yung galing sa church, pumasok pa sa politics? It can still make a difference. I'm not saying na kailangan yung sinasabi ko sa inyo, yun yung ini-endorse ko. No. Binibigyan po tayo ng kapasyahan ng Lord na mamili ng sarili nating kandidato. Pero we as a Christian, hindi tayo paghihiwalay ng politics. No? Yun yung hindi natin pinapasok sa church, kapatid. Hindi natin ginagamit tong pulpit na to para i-endorse sa inyo kung sino yung gusto ko. No? We ask God for leading and wisdom kung sino ang uupo. Right now, we have the 47th President of the United States of America. Diba? Re-elected si Donald Trump. Hindi natin alam anong ginagawa ng Lord. Pero the moment na sinabi niya na ang gusto niyang implement sa US is yung a woman lang and a man, for us, it's beneficial. Bakit? Kasi that's what we are being honed. Doon tayo nag-grow. We don't judge the LGBT community, but then we know that God loves them so much. That ang changes na kailangan nilang ma-experience, yung love na pwede nating ibigay. No? So we are united to grow and learn. Hindi tayo nag-learn lang because para maipasok lahat sa isip natin. No? Lahat ng yun, habang meron tayong natututunan sa biyaya ng Lord, nakakapagpakumbaba ng lakad natin sa Panginoon. No? So in my 4 years of ministry, there are times which I find the church boring, confusing, damaging, hurting. But you know what? Sasabihin ko that it takes intentionality and grace of God for us to move on. Dapat intentional tayo. Kung ang nakikita natin ang church medyo hindi lumalago, kailangan natin gumalaw. Kailangan natin maging active ulit. Kasi ganun po yun eh. Ang church kasi, merong highs and merong lows. Pero ang prayer natin sa church to have a program na magagamit natin strategically dun sa mga taong nakapaligid doon. Kasi meron po tayong Alcor right now, di ba? Meron din tayong Abu Hamor. Iisang church to, kapatid. Kaya lang, syempre, yung strategy na ginagawa ng Alcor can also be different sa ginagawa ng Abu Hamor. Bakit? Nakikita kasi nila yung mga tao na meron sila. And what we are seeing here in Alcor is very effective.
when it comes to the ministry and strategy na binibigay ng leaders sa mga pag-aaral na ginagawa natin. And kami rin naman po doon sa Abu Hamor. No? So ang ano lang doon, whatever happens, we are one in giving glory to God for any ministry that we are doing. No? Hindi tayo magpapagalingan. Actually, kung maganda yan, sige, apply natin dito. Pag-usapan natin. And just imagine, no, kapatid, paano inaayos ng Lord lahat? Doon ka magiging amazed eh. Paano inaayos ng Lord? Busy na itong mga taong to eh. But then they still find time to meet, ano yun? To decide. Minsan magkukulong kami ng 4 na oras. Alam mong family time yun ha? Ang mga family lang nakapaligid dun sa mga leaders. But then, pag nakapagbigay ang Lord ng isang bagay na maganda, wow, and something to implement na nagagamit ng church, it's beneficial for us. So any benefit that we are doing to the Lord, malaking bagay po yun. So we will go back to Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. Let us think ways to motivate one another to acts of love and good works. Let's motivate, no? And let us not neglect yung mga gantong meeting, yung cell groups, Bible studies, prayer meeting, no? As some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. So motivate, no? Apostle Paul wrote to convict, and even now, and we need it sa mga oras na to. Kasi ganun ang ginawa ni Paul eh. He motivates the churches na mga pinuntahan niya. And yun din ang gagawin natin ngayon. We need to be motivated because this world gets so dark and evil. But then, tayo po, nilikha tayo ng Lord to be the light. Huwag niyong hayaan na yung ilaw niyo, alam mo yun, aandap-andap. Dapat nagniningas yan. Kailangan nila makita yung liwanag. Hindi po tayo pupunta ng office na, alam mong Kristiyano ka, pero sila hindi halata. No? It is our prayer na yung mga students na nandito, you are not in school, but then they don't know that you have Christ in your heart. No? It is our prayer na lahat tayo rito, even the men, no? Don't expect or see yourself na ikaw nakakilala ka sa Lord dito, pero ang wife mo, ang family mo, hindi pa. They don't know na nakakilala ka na dito sa bansang to. Speak to them. There's grace in our salvation. Speak. No? How will they know kung hindi natin ibubuka yung ating mga bibig? Paano nila malalaman na may biyaya kung hindi ka magiging intentional sa mga bagay na pwede natin gawin? So that's how community works. And it is our prayer that this community will keep us one. Sa biyaya po ng Lord. No? So in this church, we see greatness. As I've told you before, this church is not perfect. Maraming pumasok, marami ring lumabas. Pero habang nagpapapasok ang tao sa loob ng simbahan, we're gonna see to it that everyone is equipped. Everyone is walking sa grace and knowledge of God, not on any other man. No? Kumbaga, it's good to know na ang bawat isa sa atin ginagamit ng Lord, pero habang ginagamit tayo ng Lord, magalak tayo. Kasi hindi lahat ginagamit ng Panginoon. Before I end, I'd like to share this one with you. So cherish your family connections. They are the ones of God's greatest ways of demonstrating His love and fellowship. Family connections is this. I have my family, no? But then this is the connection that we have. Let's cherish it once and for all. Bakit? Kasi ito yung area sa buhay natin na dinedemonstrate ng Lord sa atin ang pagmamahal niya at pagkalinga niya sa atin. Yung mga tao sa kaliwa nyo at sa kanan, hindi aksidente na nakatabi nyo sila ngayon. No? In some way, God is doing their part in your life na hindi tayo habang buhay na nakaupo lang. 30 years, kapatid, yung upuan mo, kung inuupuan mo pa rin yan, at wala kang nagagawa sa church, I think this is the time. Hindi pa huli lahat. Meron pang lakas eh. So kumbaga, wag nating markahan yung upuan. Markahan natin yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Kasi there is something to share when God is working in our lives. No? So let's find this community appealing sa world. No? This community will not only be in this let's say, four corners of this hall. This community will continue to lift up and share God in the lives of others. Marami po yun dito sa Alcor. Kung marami rin yun sa Abu Hamor, marami din dito sa Alcor. No, hindi tayo pupunta rin sa Doha kasi lahat eh. No. Saan man tayo nilagay ng Lord ngayon, meron po. Meron tayong makikita na isang tao
na maaaring wala pa sa Panginoon. And pray for that person. Pray for your family. Fight for your family. Bakit? Kasi after all, yun yung ginagamit sa atin. Doon tayo malakas sa pananalangin sa buhay ng mga tao. Bakit? Kasi we find appealing and personal ang atin pong mga prayers sa Lord. So let's give it up to the Lord. Amen? Shall we all rise up and let us pray? Let us pray. Father God, salamat Lord sa oras na ito, Panginoon. Salamat po sa mga kapatid na patuloy mong ginagamit, Lord, to minister to us. Indeed, Lord, nakaupo man sila sa oras na ito, but they have been a minister sa amin pong mga buhay. Mahirap, Lord, if you are speaking and nobody is listening. But then, maaring this time, they are in that area of their life that they are listening. But then soon, I believe, Lord, through listening, for we believe that faith comes from hearing, and so, Lord, this faith that they have will be shared also to others. Salamat, Panginoon, dahil ang paggamit mo sa buhay ng inyong mga anak, hindi nagmamatter, Lord, sa package na meron kami. Hindi nagmamatter sa appearance. But then it always looks in the condition of our hearts. And through this moment in time, Lord, we give you our hearts. May you continue the one, Lord, to lead us. Yung mga areas sa buhay namin, Lord, na kailangang i-chop or tanggalin, do it. For us to be useful and glorified, Panginoon, sa ministry na meron kami. Indeed, Lord, salamat for the learning. Salamat po sa mga studies na natututunan namin. Alam namin, Lord, in some way, first, before we speak, it changes us first. And naniniwala kami, Lord, that there's a wonderful thing when your people come together in worship. And we have experiencing it right now, O God. Salamat po sa inyong banal na Espiritu Santo. Salamat po sa kapangyarihan, O Father, ng inyong salita. And even all, salamat, Lord, sa inyong biyaya na sapat-sapat sa lahat ng oras. Thank you, Father, for this wonderful day. And it is our prayer, O Lord, for every individuals who are here, that any time of the day, Lord, we're going to see you. And we're going to see the cross, O God, as the continuous hope in our lives, that no matter what happens, O Lord, you in us cannot be snatched or taken away from us. Thank you, Father, for all the things and for the revelation that you have given us. Thank you, Father, for some of us na maaring sa oras na ito, Lord, merong dinadanas na matinding pagsubok sa mga panahon na to. It is our prayer, O Lord, that you will lift them up. And may they see always, O God, that your grace is sufficient and your grace is enough. Thank you, Father, for this wonderful day. This is our prayer in the mighty name of Jesus we pray. And all the church said, Amen. God bless you po.